Kabanata 2. Epekto ng pag-iisip sa mga pangyayari. Ang isip ng tao ay maihahalin tulad sa isang hardin, na maingat na pinapalago o pinapabayaang lumago ng walang kontrol, ngunit kahit anuman ang mangyari, ito ay magbubunga. Kung walang mga kapaki-pakinabang na binhi ang ilalagay dito, maraming walang kabuluhang binhi ang maaaring mahulog dito, at patuloy na magbubunga ng kanilang uri. Kung paanong nililinang ng isang hardinero ang kanyang balangkas, pinapanatili itong malaya sa mga damo, at pinatubo ang mga bulaklak at prutas na kanyang kailangan, gayon din nawa ang isang tao ay nag-aalaga sa hardin ng kanyang isipan, na nag-aalis ng lahat ng mali, walang silbi, at maruming kaisipan, at naglilin patungo sa gawing perpekto ang mga bulaklak at bunga ng tama, kapaki-pakinabang, at dalisay na pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagsunod sa prosesong ito, maaga o huli ay natuklasan ng isang tao na siya ang master gardener ng kanyang kaluluwa, ang direktor ng kanyang buhay. Inihahayag din niya, sa loob ng kanyang sarili, ang mga batas ng pag-iisip, at nauunawaan, na may patuloy na pagtaas ng katumpakan, kung paano gumagana ang mga puwersa ng pag-iisip at mga elemento ng isip sa paghubog ng kanyang pagkatao, kalagayan, at tadhana. Ang pag-iisip at karakter ay iisa, at dahil ang karakter ay maaari lamang mahayag at matuklasan ang sarili sa pamamagitan ng kapaligiran at pangyayari, ang mga panlabas na kalagayan ng buhay ng isang tao ay laging matatagpuan na maayos na kaugnay sa kanyang inner state o kalooban. Hindi ito nangangahulugan na ang mga kalagayan ng isang tao sa anumang oras ay isang indikasyon ng kanyang buong pagkatao, ngunit ang mga pangyayaring iyon ay napakalapit na konektado sa ilang mahahalagang elemento ng pag-iisip sa loob ng kanyang sarili, na sa panahong iyon. Ang mga ito ay mahalaga sa kanyang pag-unlad. Ang bawat tao ay nasa kung saan siya naroroon ayon sa batas ng kanyang pagkatao, ang mga kaisipang nabuo niya sa kanyang pagkatao ang nagdala sa kanya doon, at sa pagsasaayos ng kanyang buhay ay walang elemento ng pagkakataon, ngunit ang lahat ay resulta ng isang batas na hindi maaaring magkamali. Totoo rin ito para sa mga taong hindi nakakaramdam ng kapayapaan, sa kanilang kapaligiran at sa mga taong nasisiyahan sa kanila. Bilang isang progresibo at umuunlad na nilalang, ang tao ay kung saan siya naroroon ay upang siya ay matuto at lumago, at habang natututuhan niya ang espiritual na aral na nilalaman ng anumang pangyayari para sa kanya, ito ay lumilipas, at nagbibigay lugar sa iba pang mga pangyayari. Ang tao ay nagkakaroon ng mga pangyayari hanggat siya ay naniniwala na ang kanyang sarili ay nilalang ng panlabas na mga kondisyon, ngunit kapag napagtanto niya na siya ay isang malikhaing kapangyarihan, at maaari niyang utusan ang nakatagong lupa at mga binhi ng kanyang pagkatao kung saan tumutubo ang mga pangyayari, pagkatapos ay nagiging karapat-dapat na master ng kanyang sarili. Ang mga pangyayaring iyon ay lumalabas sa pag-iisip na alam ng bawat tao, na sa loob ng anumang haba ng panahon ay nagsagawa ng pagpipigil sa sarili at paglilinis sa sarili, dahil mapapansin niya na ang pagbabago sa kanyang mga kalagayan ay nasa eksaktong ratio sa kanyang binagong kalagayan ng kaisipan. Totoong-totoo ito na kapag ang isang tao ay taimtim na nag-a-apply sa kanyang sarili upang malunasan ang mga depekto sa kanyang pagkatao, at gumawa ng mabilis at kapansin-pansing pag-unlad, mabilis siyang dumadaan sa sunod-sunod na mga pagbabago. Ang kaluluwa ay umaakit ng mga bagay na lihim nitong iniingatan, ang mga bagay na iniibig nito, at pati na rin ang mga bagay na kinakatakutan. Ito ay umaabot sa kanyang tinatangi na mithiin, ito ay bumabagsak sa antas ng kanyang mga di pinaghuhusay na pagnanais, at ang mga pangyayari ay ang paraan kung saan ang kaluluwa ay tinatanggap ang sarili nito. Bawat binhi ng pag-iisip na itinanim, o pinahihintulutang mahulog sa isipan, at magugat doon, ay nagbubunga ng sariling uri nito, namumulaklak sa madaling panahon at namumunga, at nagbubunga ng sarili nitong bunga ng pagkakataon at pangyayari. Ang mabuting pag-iisip ay nagbubunga ng mabuti, ang masamang pag-iisip ay nagbubunga ng masama. Ang panlabas na mundo ng pangyayari ay humuhubog sa sarili nito sa panloob na mundo ng pag-iisip, at ang parehong kaaya-aya sa panlabas na mga kondisyon ay mga salik, na gumagawa para sa pangwakas na kabutihan ng individual. Bilang umaani ng sarili niyang itinanim, natututo ang tao sa pamamagitan ng pagdurusa at kaligayahan.
Ang pagsunod sa kaloob-loobang mga pagnanais, adhikain, pag-iisip, kung saan hinahayaan niya ang kanyang sarili na mangibabaw, pagsunod sa mga ilusyon ng maruruming imahinasyon, o tapat na naglalakbay sa daang matibay at mataas na layunin, ang isang tao, sa huli ay dumarating sa kanilang katuparan at katuparan sa mga panlabas na kondisyon ng kanyang buhay. Ang mga batas ng paglago at pagsasaayos sa lahat ng dako ay nakukuha. Ang isang tao ay hindi pumupunta sa kulungan sa pamamagitan ng paniniil ng kapalaran o pangyayari, ngunit sa pamamagitan ng landas ng mga mapang-akit na pag-iisip at base na pagnanasa. Ang isang malinis na pag-iisip na tao, ay biglang nahulog sa krimen sa pamamagitan ng stress ng anumang panlabas na puwersa lamang. Ang kriminal na pag-iisip ay matagal ng lihim na itinataguyod sa puso, at ang oras ng pagkakataon ay nagsiwalat ng nakalap nitong kapangyarihan. Ang sitwasyon ay hindi ginagawa ng tao, ito ay naghahayag sa kanyang sarili. Walang ganoong mga kondisyon na maaaring umiral tulad ng pagbaba sa bisyo at sa mga kasama nitong pagdurusa bukod sa masasamang hilig, o pag-akyat sa kabutihan at ang dalisay nitong kaligayahan ng walang patuloy na paglilinang, ng mabubuting mithiin, at ang tao, sa makatuwid, bilang ang Panginoon at Master ng pag-iisip, ay ang gumagawa ng kanyang sarili bilang tagahubog at may akda ng kapaligiran. Kahit na sa pagsilang ang kaluluwa ay dumarating sa kanyang sarili, at sa bawat hakbang ng kanyang makalupang paglalakbay ay naaakit ang mga kombinasyon, ng mga kondisyon na naghahayag ng sarili nito, na siyang mga pagmuni-muni ng kanyang sariling kadalisayan at, karumihan, ang kanyang lakas at kahinaan. Ang mga tao ay hindi nakakaakit ng kung ano ang gusto nila, ngunit kung ano sila. Ang kanilang mga kapritsyo, hinahangad, at ambisyon ay napipigilan sa bawat hakbang, ngunit ang kanilang kaloob-loobang mga pag-iisip, at pagnanasa ay pinapakain ng sarili nilang pagkain, marumi man ito o malinis. Ang kabanalan na humuhubog sa atin sa huli, ito ay nasa ating sarili, ito ay ang ating sarili mismo. Tanging ang kanyang sarili lamang ang namamahala sa tao, ang pag-iisip at pagkilos ay ang mga tagapagbilanggo ng kapalaran, sila ay ikinulong, na nagiging masama, sila rin ang mga anghel ng kalayaan, sila ay nagpapalaya, bilang marangal. Hindi kung ano ang kanyang naisin at ipinagdarasal ay nakukuha ng isang tao, ngunit kung ano ang makatarungan na gumagana. Ang kanyang mga kahilingan at panalangin ay natutugunan, at sinasagot lamang kapag ito ay naaayon sa kanyang mga iniisip at kilos. Sa liwanag ng katotohanan ito, kung gayon, ano ang kahulugan ng pakikipaglaban sa mga pangyayari? Nangangahulugan ito na ang isang tao ay patuloy na nag-aalsa laban sa isa, na walang epekto, habang sa lahat ng oras siya ay nagpapalusog at pinapanatili ang dahilan nito sa kanyang puso. Ang dahilan na iyon ay maaaring magkaroon ng anyo ng isang malay na bisyo o isang walang malay na kahinaan, ngunit anuman ito, matigas ang ulo nito na pinipigilan ang mga pagsisikap ng may-ari nito, at sa gayon ay tumatawag ng malakas para sa lunas. Ang mga tao ay sabik na mapabuti ang kanilang mga kalagayan, ngunit ayaw nilang pagbutihin ang kanilang sarili, sa makatuwid sila ay nananatiling nakagapos. Ang taong hindi umiiwas sa pagpapako sa sarili ay hindi kailanman mabibigo na maisakatuparan ang layunin kung saan nakatakda ang kanyang puso. Ito ay totoo sa makalupang bagay gaya ng sa makalangit na mga bagay. Maging ang tao na ang tanging layunin ay magkamit ng kayamanan ay kailangang maging handa na gumawa ng mga dakilang personal na sakripisyo bago niya magawa ang kanyang layunin, at paano pa kaya siya magkakaroon ng isang malakas at maayos na buhay? Narito ang isang tao na kawawang dukha. Siya ay labis na nababalisa, na ang kanyang kapaligiran at kaginhawaan sa tahanan ay dapat mapabuti, ngunit sa lahat ng oras ay tinatalikuran niya ang kanyang trabaho, at isinasaalang-alang na siya ay makatwiran sa pagsisikap na lokohin ang kanyang amo dahil sa mababa ang kanyang sahod. Ang gayong tao ay hindi nauunawaan ang pinakasimpleng mga simulain ng mga alituntuning iyon na siyang batayan ng tunay na kasaganaan, at hindi lamang ganap na hindi karapat-dapat na bumangon mula sa kanyang kahabag-habag, ngunit talagang umaakit sa kanyang sarili ng isang mas malalim na kahabag-habag sa pamamagitan ng paninirahan, at pagkilos, tamad, mapanlinlang, at hindi makatao na mga kaisipan.
Narito ang isang mayamang tao na biktima ng isang masakit at patuloy na sakit bilang resulta ng katakawan. Handa siyang magbigay ng malaking halaga para maalis ito, ngunit hindi niya isasakripisyo ang kanyang matako na pagnanasa. Gusto niyang bigyang kasiyahan ang kanyang panlasa para sa mayaman at hindi natural na mga viands at magkaroon din ng kanyang kalusugan. Ang gayong tao ay ganap na hindi karapat-dapat na magkaroon ng kalusugan, dahil hindi pa niya natutunan ang mga unang prinsipyo ng isang malusog na buhay. Narito ang isang tagapag-empleyo ng paggawa na nagpatibay ng mga baluktot na hakbang upang maiwasan ang pagbabayad ng sahod sa regulasyon, at, sa pag-asang kumita ng mas malaking kita, binabawasan ang sahod ng kanyang mga manggagawa. Ang gayong tao ay ganap na hindi karapat-dapat para sa kaunlaran, at kapag natagpuan niya ang kanyang sarili na bangkarote, kapwa tungkol sa reputasyon at kayamanan, sinisisi niya ang mga pangyayari, hindi alam na siya ang nag-iisang gumawa ng kanyang kalagayan. Ipinakilala ko ang tatlong kaso na ito bilang paglalarawan lamang ng katotohanan na ang tao ang sanhi. Bagamat halos palaging walang kamalay-malay ng kanyang mga kalagayan, at habang naglalayong makamit ang magandang wakas, patuloy niyang binigo ang tagumpay nito sa pamamagitan ng paghikayat sa mga kaisipan at pagnanasa na hindi posibleng magkasundo sa layuning iyon. Ang ganitong mga kaso ay maaaring dumami at mag-iba-iba ng halos walang katiyakan, ngunit ito ay hindi kinakailangan, tulad ng mababasa ng mambabasa, kung ito ay malutas, makita ang pagkilos ng mga batas ng pag-iisip sa kanyang sariling isip at buhay, at hanggang sa ito ay magawa, mga panlabas na katotohanan lamang. Hindi maaaring magsilbing batayan ng pangangatwiran. Ang mga pangyayari, gayunpaman, ay napakasalimuot, ang pag-iisip ay napakalalim na nakaugat, at ang mga kondisyon ng kaligayahan ay nag-iiba-iba, nang malaki sa mga individual, na ang buong kalagayan ng kaluluwa ng isang tao. Bagamat ito ay maaaring kilala sa kanyang sarili ay hindi maaaring hatulan ng iba mula sa panlabas na aspeto ng kanyang nag-iisang buhay. Ang isang tao ay maaaring maging tapat sa ilang mga direksyon. Ngunit nagdurusa ng mga kahirapan, ang isang tao ay maaaring hindi tapat sa ilang mga direksyon, ngunit nakakakuha ng kayamanan. Ngunit ang conclusion ay karaniwang nabuo na ang isang tao ay nabigo dahil sa kanyang partikular na katapatan, at ang isa ay umunlad dahil sa kanyang partikular na hindi katapatan, ay resulta ng isang mababaw na paghatol, na ipinapalagay na ang hindi tapat na tao ay halos ganap na tiwali, at ang tapat na tao ay halos ganap na banal. Sa liwanag ng mas malalim na kaalaman at mas malawak na karanasan, ang gayong paghuhusga ay makikitang mali. Ang hindi tapat na tao ay maaaring may ilang kahangahangang mga katangian, na hindi taglay ng iba, at ang matapat na tao nakasuklam-suklam na mga hoe na wala sa iba. Inaani ng tapat na tao ang mabubuting resulta ng kanyang matapat na pag-iisip at kilos. Dinadala rin niya sa kanyang sarili ang mga pagdurusa, na dulot ng kanyang mga ginawa. Ang hindi tapat na tao ay nakakakuha rin ng sarili niyang pagdurusa at kaligayahan. Nakalulugod sa walang kabuluhan ng tao na maniwala na ang isang tao ay nagdurusa dahil sa kanyang kabutihan, hanggang sa maalis ng isang tao ang bawat sakit, mapait, at maruming pag-iisip mula sa kanyang isipan, at hugasan ang bawat makasalanang mantsa mula sa kanyang kaluluwa, siya ay nasa posisyon na malaman at ipahayag na ang kanyang mga paghihirap ay ang resulta ng ang kanyang kabutihan, at hindi ang kanyang masasamang katangian. At sa daan patungo, gayunpaman bago pa niya maabot, ang pinakamataas na kasakdalan, ay makikita niya, na gumagawa sa kanyang isipan at buhay, ang dakilang batas na ganap na makatarungan, at kung saan hindi, sa makatuwid, ay makakapagbigay ng mabuti sa masama, ng masama para sa mabuti. Sa pagkakaroon ng ganoong kaalaman, malalaman niya, sa pagbabalik tanaw sa kanyang nakaraang kamangmangan at pagkabulag, na ang kanyang buhay ay palaging makatarungang, at ang lahat ng kanyang mga nakaraang karanasan, mabuti at masama, ay ang pantay na pagpapatupad ng kanyang pag-unlad, hindi pa nabubuo ang sarili. Ang mabuting pag-iisip at kilos ay hindi kailanman makakapagdulot ng masamang resulta. Ang masasamang pag-iisip at kilos ay hindi kailanman makakapagdulot ng magagandang resulta. Ito ay sinasabi na walang maaaring manggaling sa mais kundi ang mais,
walang nagmula sa kulitis kundi kulitis. Nauunawaan ng mga tao ang batas na ito sa natural na mundo, at kumikilos kasama nito. Ngunit kakaunti ang nakakaunawa nito sa mundo ng kaisipan at moral, bagamat ang operasyon nito ay kasing simple at hindi lumilihis, at sa makatuwid sila ay hindi nakikipagtulungan dito. Ang pagdurusa ay palaging epekto ng maling pag-iisip sa ilang direksyon. Ito ay isang indikasyon na ang individual ay hindi naaayon sa kanyang sarili, sa batas ng kanyang pagkatao. Ang tanging pinakamataas na gamit ng pagdurusa ay para sa dalisay, sunugin ang lahat ng walang silbi at marumi. Ang pagdurusa ay humihinto para sa kanya na dalisay. Walang bagay sa pagsunog ng ginto pagkatapos na alisin ang dumi, at ang isang ganap na dalisay at naliwanagan na nilalang ay hindi maaaring magdusa. Ang mga pangyayari, kung saan ang isang tao ay nakatagpo ng pagdurusa, ay ang resulta ng kanyang sariling kaisipan sa pagkakaisa. Ang mga pangyayari, na nakatagpo ng isang tao na may pagpapala, ay resulta ng kanyang sariling pagkakaisa sa isip. Ang pagpapala at hindi ang material na pag-aari ang sukatan ng tamang pag-iisip. Kahabag-habag, hindi kakulangan ng material na pag-aari, ang sukatan ng maling pag-iisip. Ang isang tao ay maaaring sumpain at yumaman, at maaari siyang pagpalain at maghirap. Pinagsasama-sama lamang ang pagpapala at kayamanan kapag ang mga kayamanan ay ginagamit ng tama at matalino, at ang dukha ay bumababa lamang sa kahabag-habag kapag itinuring niya ang kanyang kapalaran bilang isang pasanin na hindi makatarungang ipinataw. Ang kahirapan at indulhensya ay ang dalawang sukdulan ng kahabag-habag. Pareho silang hindi natural at resulta ng mental disorder. Ang isang tao ay hindi nakondisyon ng tama habang siya ay isang masaya, malusog, at maunlad na nilalang, at ang kaligayahan, kalusugan, at kasaganaan ay bunga ng isang maayos na pagsasaayos ng panloob at panlabas, ng tao sa kanyang kapaligiran. Ang isang tao ay nagsisimula lamang maging tunay na tao, kapag inalis niya ang galit at paninisi, at magsimulang hanapin ang nakatago na katarungan na nagpapatakbo sa kanyang buhay. At habang iniaangkop niya ang kanyang isipan sa kadahilanang iyon sa pagsasaayos, huminto siya sa paninisi sa iba bilang dahilan ng kanyang kalagayan, at itinatayo ang kanyang sarili sa malakas at marangal na kaisipan. Huminto sa paglaban sa mga pangyayari, ngunit magsimulang gamitin ang mga ito bilang mga tulong sa kanya na mas mabilis na pagunlad, at bilang isang paraan ng pagtuklas ng mga nakatago na kapangyarihan at mga posibilidad sa loob ng kanyang sarili. Ang batas, hindi ang kaguluhan, ang nangingibabaw na prinsipyo sa universe, katarungan, hindi kawalang katarungan, ang kaluluwa at sangkap ng buhay, at ang katwiran, hindi ang katiwalian, ang humuhulma at nagpapakilos na puwersa sa espiritual na pamahalaan ng mundo. Dahil dito, dapat itama ng tao ang kanyang sarili upang makita na ang universe ay tama, at sa panahon ng proseso ng paglalagay ng kanyang sarili sa tama, ay makikita niya na habang binabago niya ang kanyang mga iniisip tungo sa mga bagay at ibang tao, ang mga bagay at ibang tao ay magbabago patungo sa kanya. Ang patunay ng katotohanan ito ay nasa bawat tao, at sa makatuwid ay inamin ito ang madaling pagsisiyasat, sa pamamagitan ng sistematikong pagsisiyasat sa sarili at pagsusuri sa sarili. Hayaang baguhin ng isang tao ang kanyang mga iniisip, at siya ay mamamangha sa mabilis na pagbabagong idudulot nito sa mga material na kondisyon ng kanyang buhay. Iniisip ng mga tao na ang pag-iisip ay maaaring itago, ngunit hindi ito magagawa, mabilis itong nabubuo sa ugali, at ang ugali ay nagpapatibay sa pangyayari. Ang mga malahayop na kaisipan ay nabubuo sa mga gawin ng paglalasing at kahalayan, na tumitibay sa mga kalagayan ng kahirapan at sakit. Ang lahat ng uri ng maruming pag-iisip ay nabubuo sa nakasisira at nakalilitong mga gawi, na nagpapatibay sa nakakagambala at nakasasama sa mga pangyayari. Mga kaisipan ng takot, pag-aalinlangan, at kawalan ng desisyon ay bumubuo sa mahina, hindi lumalaki, at hindi matibay na mga gawi, na nagiging matibay sa mga kalagayan ng kabiguan, kahirapan, at mapang-alipin na pag-asa. Ang mga tamad na pag-iisip ay nagiging mga gawi ng karumihan at kawalang katapatan, na tumitibay sa mga kalagayan ng karumaldumal at kahirapan. Ang mga mapuot at mapanghatol na kaisipan ay nabubuo
Mga gawi ng akusasyon at karahasan, na tumitibay sa mga kalagayan ng pinsala at pag-uusig. Ang mga makasariling pag-iisip sa lahat ng uri ay nagiging mga ugali ng paghahanap sa sarili, na tumitibay sa mga pangyayari na higit o hindi gaanong nakababalisa. Sa kabilang banda, ang mga magagandang kaisipan sa lahat ng uri ay nabubuo sa mga gawi ng biyaya at kabaitan, na tumitibay sa magiliw at maaraw na mga kalagayan. Ang mga dalisay na kaisipan ay nagiging mga gawi ng pagpipigil sa sarili, na nagpapatibay sa mga kalagayan ng pahinga at kapayapaan. Mga kaisipan ng katapangan, pagtitiwala sa sarili, at desisyon ay nagiging mga gawi ng tao, na nagpapatibay sa mga kalagayan ng tagumpay, kasaganaan, at kalayaan. Ang mga masiglang pag-iisip ay nagiging mga gawi ng kalinisan at kasipagan, na nagpapatibay sa mga kalagayan ng kasiyahan. Ang malumanay at mapagpatawad na mga kaisipan ay nagiging mga ugali ng kahinahunan, na tumitibay sa proteksyon at pang-iingat na mga kalagayan. Ang mapagmahal at di makasariling mga kaisipan ay nagiging mga gawi ng paglimot sa sarili para sa iba, na nagpapatibay sa mga kalagayan ng sigurado at nananatiling kasaganaan at tunay na kayamanan. Ang isang partikular na tren ng pag-iisip ay nagpatuloy, maging ito man ay mabuti o masama, ay hindi maaaring mabigo upang makagawa ng mga resulta nito sa karakter at mga pangyayari. Ang isang tao ay hindi maaaring direktang pumili ng kanyang mga kalagayan, ngunit maaari niyang piliin ang kanyang mga iniisip, at hindi direkta, gayunpaman, tiyak na humuhubog sa kanyang mga kalagayan. Tinutulungan ng kalikasan ang bawat tao na bigyang kasiyahan ang mga kaisipan, na higit niyang hinihikayat, at ang mga pagkakataon ay inihaharap na pinakamabilis na maghahayag ng mabuti at masasamang kaisipan. Pabayaan ang isang tao na huminto mula sa kanyang mga makasalanan na kaisipan, at ang buong mundo ay magiging mabuti sa kanya, at handang tulungan siya. Hayaang alisin niya ang kanyang mahihina at masakit na pag-iisip, at narito, ang mga pagkakataon ay lilitaw, sa bawat kamay upang tulungan ang kanyang malakas na pasya. Hayaan siyang pasiglahin ang mabubuting pag-iisip, at walang mahirap na kapalaran ang magbigkis sa kanya sa kahabag-habag at kahihiyan. Ang mundo ang iyong kaleidoscope, at ang iba't ibang kombinasyon ng mga kulay, na sa bawat susunod na sandali na ihaharap nito sa iyo ay ang mga katangi-tanging inaayos na larawan ng iyong patuloy na gumagalaw na mga kaisipan. Kaya ikaw ay magiging kung ano ang iyong nais na maging. Hayaan ang kabiguan ay mahanap ang maling nilalaman sa kaawa-awang salita, kapaligiran, ngunit ang espiritu ay hinahamak ito, at malaya. Na-master nito ang oras, sinakop nito ang kalawakan, hinahangaan nito ang mayabang na manloloko, pagkakataon, at inanyayahan ang malupit na sirkumstansya na hindi nakoronahan, at pinunan ang lugar ng isang alipin. Ang kalooban ng tao, ang puwersang hindi nakikita, ang bunga ng isang walang kamatayang kaluluwa, makagagawa ng daan patungo sa anumang layunin, kahit na ang mga pader na granite ay nakaharang. Huwag mawala ng pasensya sa mga pagkaantala, ngunit maghintay bilang isang nakakaunawa. Kapag ang espiritu ay bumangon at nagutos, ang mga Diyos ay handang sumunod. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.